mga ka-EA support today's video. So medyo mahaba yung panahon na hindi tayo nakapag-vlog ng personal sa ating LOP or sa ating channel. So nagkaroon kasi tayo ng LOP visit at napakaganda ng mga naging topic usapan namin noon. Kaya na-share ko din at na-upload natin dito sa ating YouTube channel. So ang update, maraming kaganapan ang naganap mga kalapatids nitong mga nakaraang araw, especially yung pinaka-latest ngayon na sabi ipapatigil yung karera. Pero based kasi dun sa mga inintindi ko na statement and mga nabasa ko, parang not totally naman gustong ipatigil. Parang ang nauunawaan ko kasi doon mga kalapatids is ipahihinto ang karera malapit sa paliparan. So correct nyo na lang ako kung tama ba yung naintindihan ko or mali, no? So based kasi sa akin, yun ang pagkakaintindi ko. So tingin ko both side magkakaroon naman ng benefits yun, especially sa ating mga fan-share. Kasi kung doon nga tayo magre-release, no? So kung magkaroon ng casualties, apektado tayo doon kasi mawawalan din tayo ng ibon. And then yun nga, possible makadisgrasya din sa mga malapit dun sa paliparan. So tingnan natin kung ano yung mga magiging best way para both side is maging maganda yung outcome. Pero hopefully hindi matuldukan ang karera natin o yung mismong sports na pinasok natin, no? So wag na tayo masyadong mag-react ng violente. Instead is magtulungan na lang at may pag-participate kung may mga kailangan na suggestion or sana open yung mga clubs, no? Kasi sila yung nagpa-facilitate nung pinaka-release So kung hanggat maaari is iwasan na po natin yung release site na malapit sa paliparan and then magbigay ng alternative na mga ruta para sa ating mga mahal na ibon. So yun. So Tama po ba yun? marami nagtatanong regarding sa activated charcoal tsaka dito sa apog. So meron tayong upload video regarding sa pigeon talk, yung last part ng ating vlog kay Sir Edwin Muli. So kung ako kasi yung mag-chat, may mga nag-PPM kung paano gamitin. Medyo mahabang usapin tsaka hindi ko ma-explain ng buo, kumbaga ng buong detalye. So pero kung mabibigyan ng panahon na mapanood yung ating latest vlog, no, bago ito, is nandun naman lahat ng detalye. Binigay naman ni Sir Edwin Muli. So naglinis tayo ng mga patukaan, yung daily routine, stockbird loop, breeder's loop natin. Pero iniwan na nating marumi ang ating flyers loop. So ayan, may mga apog. Kahapon pa lang ako nag-start maglagay ng apog dyan. So day 2 ngayon. So ang plano is 3 days. Every 3 days tayo bago maglinis. So wala namang amoy. So tama yung sinabi, no? Especially yung mga napapanood ko na rin. Pero based on personal talk ni Sir Edwin Muli is ganun nga talaga yung outcome ng paggamit ng apog. So meron tayo lahat to binili natin sa Shopee. Ayan. So Team South po ang ating nandito. So sad to say is nawala na naman tayo ng ibon 3 days ago. So hindi nakabalik. So bawas na naman ng ating Team South. So etong huling batch ng MacArthur band natin na dalawa, ito na lang yung MacArthur natin kasi MacArthur banded pa yung nawala natin itong nakaraang araw. So napakalungkot and then yun nga, mag-out tayo ng mga ilang piraso ng breeder hen tsaka breeder cock dahil masyado tayong crowded. Ayoko naman mag-keep ng sobrang dami. So nagkaroon tayo ng option na mag-out ng siguro mga 2 or 3 hen or sa cock, ganun din, 2 or 3 hen din. So pwede kayong mag-PM mga kalapatid sa ating Facebook page. Ayan. So magpapakain na tayo ng mga stockbird natin. And then magpapaloply tayo. Pero unahin muna natin magpakain to kasi actually na-delay na ako sa pagkasikaso ng pagpapakain nila kasi kadalasan 6:30 nakakain na yung mga breeder. Tapos nakapagpaloply na tayo. Medyo na-late tayo ng kasikaso, ng malengke. Siyempre may obligasyon tayo sa bahay. Kailangan unahin muna natin. A few moments later. Date tayo mga ka-EA. Time check natin 7:10 AM. So nagpaloply tayo, 5 ibon, isang banded ng commercial ring, tas yung 4 is abuyog cup banded. Yung naiwan dyan, yung naka-viewing natin na 2 MacArthur kasi yung isa is sumalangit na nag-overfly na naman. Oh shit, grabe, pa-shit ka na lang talaga.
So, sa Merkules natin sila sisimulan na pawalan dito. So, sinasanay ko sila sa trapdoor na. At meron silang nagbabalik na kasama dyan. Isa sa foundation bird natin na susubukan ulit natin paikutin at paliparin dito sa ating loft. Ayan, alam ko kilalang kilala niyo yan. Siyempre, yan lang naman yung ating Javier Leyte Clacker na si Batosay. Ayan. So, plano ko siyang paloplayin. So, ang target ko kasi sa kanya is ma-breed ulit by October or November. By season ulit ng another race natin, preparation ng South, especially sa mga one loop races. Pero, yun nga, gusto ko mas mahabang pahinga para sa ating mga breeders. So, yung summer natin is hindi pa ako nakakapag-breed nun. So, kukuha tayo ng 4 na singsing. Pero, nakahiwalay na. Meron na tayong 2 pair na possible selection natin for next breeding. So, possibly, siguro magiging edad nung panlipad natin ng summer race next year. Baka around 5 to 6 months siguro. Mas bata. Unlike ng target natin ng pag-south, mas older. Either 9 to 11 months old. Ayan. So, wala na yung mga ibon natin. 5 yun. Parang 2 days ko ata silang hindi pinakawalan. Gawa ng yun nga. Medyo tayo eh. Tawag nito. Irritable kasi nawala na naman tayo ng isang MacArthur band. So, hindi naman lang nabigyan ng chance na ma-i-training or ma-i-derby ng mga kalapatid. So, yun! Pumasok na yung ating bida. Ayan. Sabat sa'yo. Ayan. Napaka-kisig pa din. Butas lang ng matnog sa atin to. Pero total, lahat is naiklak niya. BFR Series 2022 South Derby. Ayan. Tapos yung naging anak niya sa atin, nailipad natin ng 2024. Si Lady Mina to. Javier Leyte rin, pero finisher na nga lang. 2 yung binutas na Lapnon. Pilar Sorsogon, tsaka yung Javier. Tas Katbalogan Daybird pa yun. Ito naman yun. So ito, plano ko rin ibalik ng Flyers Loft. Ayan, oh, ito si Lady Mina to. So ito, may mga full sibling ako nito na breed. Ayan, nandito. So, actually, naka-line up yan for BBC OLR. Kaya lang nagkaroon tayo ng slight tawag nito, conflict. So, titingnan natin kung may habol natin yan sa submission. So, naantay ko pa yung update kung magkakaroon ng continuation dito sa may loading station namin ng BBC, kung magkakaroon pa sila ng pick up for OLR. Pagka wala, baka hindi na tayo mag-entry doon kasi hindi tayo makakapunta doon sa mismong OLR ng BBC sa Arayat. Or actually, may isiha yun eh. Dahil wala tayong service, tapos busy rin sa trabaho. Kasi nung mga time na nagpunta tayo ng ibang OLR like sa Alegre tsaka sa Kalapatids, meron tayong napakasuyuan na kasabay kasi magsasubmit din sila. So tayo naisabay lang, tapos na-share lang ng ambag for pamasahe or nag-treat na lang tayo ng pang-almusal nung time na yon. So sa ngayon kasi inaasahan natin na magkaroon ulit ng pick up this week, no, or next week. Pag nangyari yon, tuloy ang BBC OLR. Pero kung hindi, out na muna natin yung mga nakabreed natin. Ayan, ito, full sibling to nung ating Katbalogan Daybird, Javier Leyte finisher. Meron to, nestmate niya. Ito, tinuturuan natin nandito sa may viewing section. Pero meron na silang unang batch na full sib na paikot na natin, nakaabo yung cup. Tapos nasa Alegre naman.